So ayun, good morning guys, 'no. Natatawa ako dito sa DD Sheets kasi alam niyo kung bakit, yung inabot sa pangulo ginawa po nilang pulburon, 'no. Pinagbabawal na gamot daw po. Kumbaga pinagbintangan po agad ang ating mahal na pangulo ng mga kuto. Oh, 'di ba ang galing nilang magbintang, 'di ba? Ang lupit, 'di ba? 'Di nila alam na Cooler Pin po 'yun, okey? Sa mga hindi pa nakakita, yan po 'yun, 'di ba? Kitang-kita niyo sa kamay at, inabot kay Pangulong Bongbong Marcos, kinuha at binulsa. Ngayon, ang daming gumawa ng ka-fake newsan. Ito po ay malinaw na paninira po ito sa ating mahal na pangulo. No, kasi nga nag-aabutan daw ng pinagbabawal na gamot in public. Sino nga ba yung tanga na mag-aabutan ng pinagbabawal na gamot in public? Sige nga. Oo. Yung mga DD sheets kasi wala na eh. Para silang demonyo, bilang na yung araw nila, no? Oo, kaya lahat ng paninira gagawin na nila. Kasi bilang na po yung mga araw nila. Lalo na yung amo nila. Kaya sabi ko kahapon mga pre, eto kasi, talagang nadiin itong mga DD sheets, na-booking ang mga DD sheets diyan sa Congress. Kaya sabi ko, gumawa po sila ng paraan or humanap ng butas or kasinungalingan para masiraan yung ating mahal na Pangulo para yung atensyon hindi mapunta doon sa mga dutae. Para yung atensyon mapunta sa Pangulong Bongbong Marcos ngayon para mapag-usapan to. Kaso palpak eh. Oo. Palpak yung ginawa nilang ka-fake newsan. Ang bilis mahuli eh. Oh. Sabi ko nga, hindi po tayo ang naninira sa mga Duterte. Sila po mismo ang sumisira sa sarili nila. Eto, kaninong utos ito? Yung iba nga dyan, kayang mag-utos pumatay eh. Utusan kang patayin mo to. Ito pa kaya yung paggawa ng fake news? Di nila kaya? Napaka-basic lang mag-utos na, ito, gumawa lang kayo ng fake news. Utusan, pakainin ko lang kayo ng patuka. Patuka ng manok. Diba? Tandaan po natin, kaya po nilang mag-utos pumatay. Okay? Ito pa kayang pag-utos ng pag-fake news? Hindi nila kaya? Isipin niyo po yan. Kasi, durog na po sila. Sila mismo ang sumira sa sarili nila. O sabihin nyo ngayon na kami yung sumira. Kayo ang nanira kay PBBM and then ang reflection niyan sa dutae. Doon kay Digong tatama yan. Kay Pulong, kay Baste, kay Sara. K.O. Diba? So malinaw po yan, Cooler Pin po yan. Di po yan pulburon. Yung nagsasabing pulburon po yan, sila po yung nakapulburon. Kasi ang paningin po nila sa Cooler Pin ay pulburon na. Kasi wala na yung utak nila, nilamon na po ng pulburon eh. Oo, halatang mga bangag talaga. Sila po ang tunay na bangag. Hindi nga kayo sure kung ano yung binigay dun sa Pangulo. Hinusgahan nyo agad. Gumawa kayo ng ka-fake newsan. Yan po maliwanag po yan Kasi hindi po gawain ng Pangulo ang gumamit ng pinagbabawal na gamot. Gawain po yan ng mga dutae. Pati mga vlogger nila. Hindi lang po pinagbabawal na gamot ang ginagamit ng mga vlogger nila. Pati mga pokpok gumagamit po sila. K.O. Diba? Kasi ang dami nilang dyan, pokpok na chicks. Si Montulpo na po ang may sabi niyan pag pokpok ang usapan. Ay, nako po. Anyway, eto na, bigyan po natin ng reaction itong video na ito. Nako. Wag na natin patagalin mga pre. Laglaga na des. Atay tayo dyan ngayon. Magandang hapon, Rosalie. Ano ba ang dahilan o motibo ng pagpaslang kay Attorney Wesley Barayuga?
June batay sa testimonya ng bagong testigo sa House Quadruple Committee o Quadcom na si Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Inuutos ang pagpaslang kay Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Attorney Wesley Barayuga dahil sa pinaghihinalaang sangkot ito sa operasyon ng illegal na droga. Pero Teka. Pinaghihinalaan nga ba talaga? Kasi kung pinaghihinalaan, di dapat patayin, hulihin. Katunayan, di dapat patayin. Okay? Ang tanong dito, yun nga ba yung dahilan? Or di kaya gusto nyong palitan siya sa kanyang posisyon? Pwede kasing ganun eh. Diba? Kasi kung pinaghihinalaan mo lang pala, naghihinala ka pa lang, ibig sabihin, hindi ka sure. Hindi ka sigurado. O, translate yun ha, English to, Tagalog to English ha. English to Tagalog pala. Diba? Tayo ngayon, makakita tayo ng gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Or di kaya, marijuana, ganun. Katulad ni Digong gumagamit. Papatayin ba natin yan? Hindi, kawawa naman, matanda na. Hindi natin gagawin yan. Kasi may batas po tayo. Diba? May batas po tayo. Huwag nating ilagay sa ating kamay yung batas. Ang tanong dito, yun nga ba talaga yung dahilan? Or gawa-gawa na naman? Ako, hindi po ako naniniwalang gumagamit yun ng pinagbabawal na gamot. Hindi ako maniniwala. Kasi ang dami ko ng sa panahon ng Duterte administration, ang daming na frame up. Ang daming pinatay na walang kasalanan. Tapos yan, maniniwala kayo dyan? Luko-luko na lang po ang maniniwala dyan. naniniwala ang mga kongresista na iniutos ang pagpaslang sa dating PCSO Board Secretary dahil naghahanda ito sa pagtestigo laban sa nooy dating PCSO General Manager na si Royina Garma. Ayun pala. Okay, naghahanda sa pagtestigo. Kapal na mukha ng babaeng ito. Diba? Kapal na mukha. Tapos idadahilan nyo yung droga. O syempre ngayon, ikaw, naghahanda sa pagtestigo sa'yo. Mag-uutos ka ngayon, patayin mo yan kasi ako yung kawawa dito. O, sino ba yung leader nito? Sino ba yung pinakautak ni Garma? O di ba si Digong? Nagmana siya kay Digong, di ba? Kasi kung ano yung leader po, ganun din po yung mga tauhan. KO! Diba? Pag tae yung leader, tae din yung tauhan. Garma, mabulok ka ngayon sa kulungan. Oo, mabubulok ka na parang tae sa kulungan. Tandaan mo yan. Ugnay ng mga katiwalian at irregularidad sa ahensya, kabilang na ang operasyon sa Small Town Lottery o STL. Kasalukuyang nakatalaga si Mendoza sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters. Itinuro nito si National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo na umano'y humingi ng tulong sa kanya noong 2019 upang ipapatay si Attorney Wesley Barayuga, isang abogado at kabilang sa Philippine Military Class of 1983 si Barayuga na noon ay PCSO Board Secretary. Pinaslang ito sa Mandaluyong City noong July 30, 2020 ng isang nakamotorsiklong lalaki. Ang utos umano na patayin si Barayuga ay nanggaling kay Garma na dating General Manager ng PCSO sa ilalim ng Duterte administration mula 2019 hanggang 2022. Ilalim ng Duterte administration, ha? Si Mendoza ang kumausap naman umano kay Nelson Mariano na naghanap naman ng hitman na papaslang kay Barayuga. Parehong bagong testigo sa Quadcom sina Mendoza at Mariano. Tinuring ko silang mga upper class tapos ang taas ng tingin ko sa kanila. Binigyan ako ng trabaho na sakit sa dibdib eh. Binigyan ko ako ng trabaho ng mga upper class ko na ikakasira ng buhay ko. Yun! Shout out sa mga kapulisan ha, na nasira po yung buhay ha. Siyempre, pag hindi sila sumunod, parang sila naman yung pag-iinitan. Pag masama po talaga yung Pangulo, ganun din magiging masama yung mga kapulisan. Kasi, pag iniutos sa'yo, kailangan mo talagang sundin. No choice ka eh. Kailangan mong kagatin. Diba? Kaya kung mapapansin natin, sumama po ang kapulisan sa panahon ni Digong. Imbis sila yung magpoprotekta sa mga individual na mga Pilipino, ay sila pa po ang pumapatay. Hindi ko naman po sila nilalahat, Pero karamihan ganun. Diba?
Sumunod ka sa nakakataas sa'yo, mapapahama ka naman. Parang ginagawa ka lang laruan eh. Ah. Ginagawa ka lang laruan. Kaya next time, mga kapulisan, maging mautak na. Pag inutusan kayo ng hindi maganda, i-record nyo, di kaya dapat may ebidensya kayo. Ah. Para pag magkabali-baliktad, ito yung ebidensya ko. Di ba? Sino yung inosenteng tao na pinatay mo? Pinatay nyo? Si Sir Wesley Barayuga po. Sino ba yung mga taong tinutukoy mo? Sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin. Aside from Colonel Leonardo, At si Ma'am Garma po. Colonel Garma, who else? Nako, Wala na po. Ang akusasyong ito ay kapwa naman ang sama ng mukha ng babaeng ito. Lami kayo, laparuhon ba? Dali, rago dali, sagpaon na ka. Kapal na mukha talaga. pinabulaanan ni Nagarma at Leonardo. Hindi ko po gagawin yun. Okay, Lalo na dun sa... Hindi ko po gagawin yun. Kasi nandito tayo sa live eh. Hindi po ako aamin. Hindi ko po gagawin yun. Hindi ko po gawain yun. Sino ba namang aamin dyan sa ang daming camera? Lahat ng kasinungalingan natural gagawin mo. Ganun lang yun, basic. Di ba? Class 83 po yung... Class 83 ng PNP, usapan dito. Napakadelikado po nun. Kaya ko pong umarap sa lahat ng Class 83 na ako wala po akong kinalalaman dyan sa nangyari na yan. Eh, parang ang tingin ko dito sa taong ito, expert sa... Mukha pa lang niyo, parang expert na expert ah. Grabe. Pagbigyan niyo nga kami ng taong ito, suntukan kami sa loob ng ring. Gigil ako eh. Oh, papalag ba to? Alright, same with you, Colonel Garma, di ba? As a police officer and as a former government employee, you would never, at any instance, order the death of any other person. Yes, Correct? Mr. Chair. Never talaga. Hindi po, lalong-lalo na po kasamahan ko pa sa opisina. Mabait po yung tao. Grabe yung depensa niya sa sarili niya, no? Pinupuri niya yung pinapatay. Saan ka makakita niyan? Pinapatay tapos pupuriin. Yung pumuri pa yung nagpagawa ng trabaho. Taong yun, Mr. Mabait Chair. yun. Wala ko naalalang ginawa niyang hindi mabuti. Na wala siyang hindi maalalang ano daw nung sabi niya? Ulitin natin. Yun. Wala ko naalalang ginawa niyang hindi mabuti po. Wala akong naalalang ginawa niyang hindi mabuti po. So, ibig sabihin, perfectong tao pala yung pinatay. Perfecto pala yun kasi lahat mabuti yung ginagawa. Diyan pa lang, hindi na ako maniniwala sa'yo. Kasi kahit ako, nakakagawa din ako ng pagkakamali. Yung matataasan kita ng boses, pagkakamali yun eh. Pero yung pinatay pala, perfecto pala yun. Sinungaling ka talagang babae ka. Diba? Mukha mo pa lang dapat mabulok ka sa CR. CR. Nakulungan pala. CR tuloy, sorry. Kabilang sa irerekomenda ng Quadcom ay ang pagsampa ng kaso laban kina Garma at Leonardo kaugnay ng pagpaslang kay Barayuga. At the time that General Barayuga was killed, there was an ongoing investigation by NBI Yun. regarding the corruption in PSSO. Bago po siya napatay. So, kurakot pala ito. Kasi magtitistigo yun eh. So, para hindi mabuking yung kanyang kakurakutan, padeds na, deds. Kailangan yung mga ari-arian nito, tingnan po ng ating gobyerno. No? At pag napatunayan, na biglang yaman ito, dapat kunin ng gobyerno ang animal na yaman ito. Maglalagin ka na nga lang sa Gcash, magpapakute-cute ka pa. Ay, naku po. Grabe naman. Tuloy na natin. Okay. Sunod na tayo. Ang Gcash ngayon, ilang, ganun ka, pa-cute-cute ka pa ganyan, no? Blink-blink ka pa ng mata mo. Mariusip. Tuloy na natin to. Itong si General Barayuga, according to NBI officer in charge Eric Distor, General Barayuga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify
against the corruption and illegal practices in PCSO. Yun po ang motive bakit po pinatay si General Barayuga. The motive of the killing of General Barayuga was to stop General Barayuga from testifying against Colonel Garma. Samantala, nasilip din sa pagdinig ang pagtatalaga ni Garma sa 7 kamag-anak nito sa PCSO nang ito pa ang general manager ng ahensya. Kabilang narito ang anak ni Garma Grabe, puro ka mag-anak ha. Lani, lagi sagpaon ng bayhana lagi. na may learning disability. You appointed your daughter who is sick as a confidential agent. And do you know the meaning of a confidential agent? Yes, Why did you Mr. appoint your daughter if she's sick? Mr. Chair, during that time, ang diagnosis lang po sa kanya is dyslexia. Yeah, you told us. That is actually And what's the reason why you yeah, appointed hindi her? naman po ibig sabihin mentally ano po ang dyslexia. Lumabas lang po yung bipolar niya after I left PCSO. Natukoy na may itinalaga rin si Garma Sakim sa salapito mga to. ng mga pinsan at in-laws nito sa PCSO. GM Garma, don't you think it's quite unethical for a general manager to put all mga cousins, daughter, in-laws Mr. as Chair, part of your circle in the PCS? Pati na lang kaya ano nyo, yung buong angkan nyo. Lagay nyo na dyan. Diba? Ang pangit tingnan. Pangit pakinggan. So, Mr. Chair, the positions that were given to them, ang requirement lang po is trust and confidence, Mr. Chair. Just like Okay. anybody in appointed, Mr. Chair. Bukod dito, kasamang nasilip ng House Quadcom ang umano'y paglobo ng ari-arian ni Garma, pagbuo nito ng STL Foundation at STL Party List. Ayun. Lumubo. Bawiin nyo rin. Unin ng gobyerno, yung para sa gobyerno. Di naman kasi dapat para sa kanila yan eh. Kasi may pangurakot na yan dyan. Kasi biglang lubo, di ba? Alam nyo, pag nakita na lumubo po ang ari-arian na yun lang naman yung trabaho mo, ganun lang yung sahod mo, ganun, dapat kunin po ng gobyerno yan. Diba? Kasi kumakapal yung mukha ng mga to eh. Ang gala ng kapangyarihan, diba? Anong kapangyarihan yan? Yung pera kasi power yan eh. Diba? Pwede kang magkaroon ng koneksyon, marami kang pera, diba? So tanggalin po sa kanya yan. Kasi halatang halata naman eh, biglang lobo pala. Parang ano lang, nabuntis. June, irekomenda naman ng Quadruple Committee o Quadcom na mapa sa ilalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice sina Mendoza at Mariano. Gayon din ay makikipag-ugnayan ng Quadcom sa National Bureau of Ay, Investigation. subukan yung galawin yung dalawa. Subukan yung galawin. Pagalaw nyo. Ewan ko lang, saan kayo pulutin? Para makapagsagawa ng malalimang investigasyon kaugnay nitong pagpaslang kay Attorney Barayuga. Sa ngayon ay katatapos lang ng unang bahagi ng pagdinig ng Quadruple Committee kaugnay sa issue ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon at mamaya aasahan naman natin ang muling pagsisimula ng pagdinig ng Quadcom kaugnay naman ng operasyon ng illegal POGOs. Balik sa iyo, June. Oo, Rosalie, nabanggit mo yung isang party list na nabanggit din kanina at sinagot ba ni dating GM Garma na merong donation yung PCSO doon sa party list na yon na ginamit sa pamamahagi naman ng ayuda? O yun nga ang isa sa mga kwestiyon dito sa pagdinig, June, may inamin naman ni Garma na may binuo siyang party list na STL party list, dan din ang STL Foundation at meron ngang 2 milyong piso na donasyon mula sa PCSO na ipinadaan dito sa party list na ito at sa foundation na ito at ipinagkaloob sa Mandawi City typhoon victims kung hindi tayo nagkakamali. Sometime in year 2022 or 2021 kung tayo nagkakamali, June. Meron bang sinasabi ba ng Quadcom na merong irregularity sa bagay na yon, Rosalie? O June, yun yung sinisilip sa mga pagdinig ng Quadcom kanina, particularly si Representative Fernandez na isa sa mga chairperson ng Quadruple Committee. Nais nilang malaman kung, kasi yung sa STL Party List at saka sa STL Foundation, ilan sa mga nominee dyan ay mga kamag-anak at malapit kaya Garma. Kaya tinitingnan nila kung meron nga bang katiwalian o irregularidad dito sa party list na ito at sa foundation na ito. Lalo na at ibinuo ito ng General Manager pa ng PCSO, si Royina Garma. Hanggang kailan pa yung pagdinig na yan hinggil dyan sa issue na yan, Rosalie? O, alam mo, June, nito lang, nung nakalipas na Wednesday, recess nga. Ngayong araw na ito, recess na ng House of Representatives, 19th Congress. Pero sabi ng mga mambabatas, particular na ng mga chairperson ng House Quadruple Committee, magpapatuloy pa rin yung pagdinig ng Quadcom kaugnay ng illegal POGOs, ng EJKs, ng illegal drug trade. At inaasahan natin na ang pangwalong public hearing ng Quadcom ay pagkatapos na ng filing ng Certificate of Candidacy o COC from October 1 to 8. So, after ng October 1 to 8 filing ng Certificate of Candidacy, susunod na pagdinig nitong Quadcom.
Right, maraming salamat, Rosalie. Huwag niyong gagayahin si ano ha. Kibuloy ha. Alam niyo, itong mga to, hindi po yan magsasabi ng totoo dyan sa hearing. Matik yan. Diba? So, dapat sampahan na yan ng patong-patong na kaso at gawin ng 45 days. Ano yung 45 days? Ikulong. Na parang manok. Diba? Kasi sila po wala na ng karapatan tong maggala-gala pa dyan sa kasi delikado pa lang utak nito. Galing pala mag-utos eh. Sino ba yung amo nito noon? Si Digong. Si Presidente si Digong eh. Diba? Kaya pala ganun. So abangan nyo po mamayang hapon, may live po tayo. Okay? Continuation ng topic na ito. At inuulit ko lang po, okay? Confirm na nakular pin po ang hawak or binigay po sa ating mahal na Pangulo. Hindi po pulburon. At kaya good luck sa mga na-make news o gumawa ng ka-fake newsan kay PBBM. Good luck! Yan, klarong-klaro yan ha. Inabot sa kamay. Kasi sabi nila, nag-aabutan daw ng droga eh. Sino ba naman mag-aabutan ng droga in public? Tapos maraming camera? Sige nga. Bobo nga talaga itong mga DD sheets na to. Sino ba yung nag-utos? Matik yung amo nila. Yung amo nga nila, kaya nga mag-utos ng pagpatay. Ito pa kaya paggawa ng fake news? Basic. Anyway, yun lang muna yung ating live ngayon. Video. Ayan na. Mamaya pa po lang ating live. Salamat po. At kita-kits po mamaya sa ating live mga pre. So, yan. Ako'y magpapaalam muna pansamantala. Shoutout po sa ating GC na BPM Squad. Of course, sa ating team Birador. Mega love shoutout. So, yan guys. Ako'y magpapaalam muna pansamantala. Ingat-ingat po palagi. Bye-bye.